follow na po. Diretso na ako sa mga listeners natin. Rurumat rin mga sir. Magandang hapon. Ito po ba yung una niyong pasok sa MMFF? Sorry po. Good afternoon, sir. Ano nga po ulit yung tanong, sir? Sorry po. First time mo Una mong pagsalang sa MMFF. Yes, yes, sir. Ano pakiramdam na ikaw ay napasok na 5 million incomes? Actually, sir, the very first time na napasali ako sa MMFF, para nagkaroon before yung meant to be with Bossing and Miss Lutz Uluela. Pero very special participation lang ako like, sobrang bilis lang. But this time, nabigyan ako ng oportunidad na makagawa ng isang MMFF project, and I'm just so grateful because, to be honest, last year when I was watching Firefly, parang nung pinapalabas na yung end credits, bigla ko lang naramdaman at sinabi ko nga na pakiramdam ko next year magkakaroon ako ng MMFF. And somehow na-manifest ko siya lahat. And Mag-enjoy ka. it was very challenging at first because Enjoy ka sa flow. ibang-iba ang telebisyon sa paggawa ng pelikula. But sobrang na-enjoy ko yung proseso at sobrang minahal ko yung panahon na ginugugol namin sa paggawa ng pelikula na ito. I'm just very grateful sa bumubuo ng team ng Green Bones because ginide nila ako throughout the process of this project at hindi na po ako makapaghintay na mapanood po ito ng sambayan ng Pilipino. Pumirma ka agad na pasukin yung pelikula doon. Sorry po, sir. What made you interested dun sa particular aspect na role mo dito? Sa materials. Sa material. The moment na nabasa ko yung script, it's very different sa mga the usual na nagagawa ko on TV like Lolong, Black Rider. It's very different. And ako kasi yung tipong tao na I always want to challenge myself to get better at ayoko mas stuck dun sa mga, sa comfort zone na meron ako. So, yun yung challenge ko. Every single day, gusto ko may bago ko mapapakita. Gusto ko nagiging better ako and to be the best version of myself. So, in this project, I guess, somehow na-push ako doon sa limits ko. Nag-prepare ako for how many months. Nag-workshop ako. I watch a lot of films like Wong Kar-wai movies para lang makita ko yung difference ng totoong cinema, ng TV, because sanay na sanay ako sa television. But in this case, I guess it's very different. But like what I said earlier, sobrang na-enjoy ko talaga yung proseso ng paggawa. Meron kang space. At yun siguro yung pinaka-na-enjoy ko dito. Like si Direk Zig, lagi siya nandyan to guide us. Makikipagkwentuhan siya. Hindi siya magdidictate kung anong klaseng atake yung gusto mong ilabas dito. Pero hahayaan ka niya. And then you'll do different versions para at least mahanap kung ano ba talaga yung tamang timpla ng karakter mo. So, grabe. Sobrang na-enjoy ko talaga yung paggawa ng pelikula. Salamat, sir. Maraming salamat, Sir Neo Tempo. Ang ating susunod na magtatanong ay si Salve Asis na Filipino star ngayon and pangmasa. Hey Dennis, Dennis, parang comeback ko sa Metro Manila Film Festival. Paano ka nag-prepare sa character? At saka ang reaction mo na parang kailan mo na anniversary ng Metro Manila Film Festival? Tsaka saka ka naman sa akin. Well, feeling ko po, napakaswerte po na maging parte nito ng grupo na to para buuin itong proyekto na to. First time ko mabasa yung script, bihirang mangyari pero may mararamdaman kang magic at kurot talaga. At sa tingin ko yun yung pinaka-importante na kapag nabasa mo ang first time ng material, yung apektuhan ka na kagad. Maswerte na mapasama dito sa award-winning team na to. Napakagaling yung artist ang mga kasama ko syempre sa buong Direk Zig. At sa mga preparasyon naman na ginawa ko dito, syempre kami ni Ruru, sanay kami sa TV, madalas ako napapanood sa TV, meron kami mga roast
delikadong characters na napapanood sa television halos araw-araw. So dito, minabuti namin na talagang ibahin yung mga characters namin in terms of look, sa pagsasalita. And by the way, ito kasi sa character ko na to, merong face dun sa kwento niya na kinailangan niyang mag-sign language dahil dun sa trauma na naramdaman niya, parang ayaw niya munang magsalita. So, ayun, pinag-aralan ko rin po yung sign language or tinatawag na dito yung FSL. And ano pa ba? Yun lang, makikita nyo sa pelikula to, mas less yung dialogue and makikita nyo kahit nagtitinginan pa lang, maintindihan nyo na kung ano yung gusto mong ipahiwatig na kwento. Gusto mong eksena. Pero Dennis, ano yung challenges physically niya? Siguro yung challenge dito ay yung kailangan mag-effort na baguhin yung itsura. Dahil yung role ko dito ay isang notorious na kriminal at na-addict din siya dito. So, kailangan rin baguhin talaga yung kanyang itsura. So, kailangan ko mag-use ng ilang pounds para ma-achieve ko yung look na yun. And, ayun, mas kailangan lang mag-effort dahil syempre sa tagal ko rin dito sa industriya, kailangan may pakita naman akong bago na magiging curious lahat ng mga manood. Congratulations, trailer pa lang niya. Nakaka-excite ng panoorin. Pero yung question ko muna para kay Uru na lang at kay Denny. Kasi yung Green Bones, hindi naman lahat nakakaalam kung ano yung Green Bones, di ba? Majority pa rin, hindi sila aware kung ano ang meaning talaga ng Green Bones. So, pwede nyo bang expound lang ng konti kung ano to? And then, sa mga hindi nakakaalam, lalo na sa mga manonood nito. Second, kayo ba naniniwala kayo talaga sa kasabihan tungkol sa Green Bones? And why? Ayun. Maraming salamat, Tita Rose. May kasabihan ho na pag ang tao ay ikitrimit at nakahanap po ng kulay berting buto sa kanyang mga abo, ang ibig sabihin po nun, naging mabuting tao siya, na nabubuhay pa siya. And personally, sobrang dun pa lang po sa konsepto na yun, parang napakagandang konsepto niya, na parang tayo, nabubuhay tayo sa mundo, nagnanais tayo na parang balang araw ano mang mangyari sa ating buhay. Parang ahangarin natin na sana meron tayong green bones. Parang yun yung magiging simbolo na naging mabuti ka ng mga panahon na nabubuhay ka pa. So, napakagandang ano niya na na-connect po sa pelikula at syempre, parang hindi na rin kami makapaghintay na mapanood nyo dahil ang hirap sa totoo na magsalita dahil parang konting detalye lang na masabi namin, maaaring ma-spoil na po agad namin yung storya. Yun, ako naman po, hindi ko alam kung talagang may scientific evidence na naging mabuting tao kapag nakakita ng mga green balls sa kanyang mga labi. Pero sa pagkakataon to, hindi lang dahil may pelikula kami na Green Bones ang title. Parang gusto kong maniwala dahil doon sa paniniwala na yun, parang magsisilbi na reminder na gumawa ka palagi ng mabuti para maka-achieve ka ng ganito. Magkaroon ka ng Green Bones. Sa makabilang buhay ka na. And sa tingin ko, napakagandang reminder yun para maging magandang halimbawa ka palagi, gumawa ka ng mabuti. At yun naman, itong pelikula to ay tungkol sa pag-asa. Naniniwala ako na importante rin na bigyan palagi ng pag-asa yung isang tao na gustong magbago dahil syempre gusto niya ituwid lahat ng mga pagkakamali niya and yung mga tao kasi magnet yan para sa mga kamalian at maling desisyon sa buhay. So sa tingin ko, napaka-importante na lagi silang bigyan ng pagkakataon na magbago and kahit ilang beses pa, hindi lang once or twice, basta nasa loob nila na gusto nilang gawin mabuti yung buhay nila, bigyan natin yung pagkakataon para makakasa. Okay, parang ang hirap yun, kung hindi ka gagawa ng mabuti pala, na-chugi ka na, tapos wala nakuha ang green ball. Sabi, hindi talaga mabuting tao. Anyway, Dennis and Uru, syempre pagka kasi MMFF, kasunod na nun yung isa sa
inaabangan yung awards night, yung mga award. Kayong dalawa ba, na nararamdaman nyo na ba na strong contender kayo for best actors? I'm sure si Kuya Dennis, ibang-ibang Dennis Trillo yung mapapanood niyo po sa pelikula na ito. Napakarami niya na pong mga pelikula at mga programa na talagang tumatak sa puso't isipan ng bawat Pilipino. But I guess in this project, makikita niyo yung puso. Makikita mo kung gaano niya kamahal yung ginagawa niya. Marami mga pagkakataon, actually kami never kaming nag-uusap sa set. I mean, mabibilang lang sa daliri. Pero kasi siguro nakikita ko rin kung paano yung preparation niya in every scene sa ginagawa namin. So somehow inaaral ko rin kung paano siya mag-prepare, paano yung proseso niya bilang isang aktor. At mula doon parang hoping na makakuha ko ng ilang mga techniques mula kay Kuya Dennis. But you know, makatrabaho at makasama siya sa isang eksena, isang karangalan para sa akin. And I'm sure maraming mga tao ang bibilib sa kanyang pinakitang talento sa pelikula po na ito. Ayun, thank you, Mr. Ruro Madrid. Ako naman po, never ako talagang umaasa na kahit ano sa isang bagay na gagawin ko. Pero pakiramdam ko, winner na ako dito dahil makasama pa lang tong award-winning team na to. Mapabilang pa lang sa proyekto na to. Buhayin yung mga characters na nandito sa napakagandang script na nilikha ni Mr. Ricky. Pakiramdam namin, winner na kami, and doon pa lang talagang walang talo na talaga. Sobrang siguro yung mga awards magiging bonus na lang yan, pero ngayon pa lang pakiramdam ko panalo talaga. Okay, thank you. Actually, Dennis, parang ang gandang follow-up nito sa sa pulang araw, diba? After na kainisang kabilang sa ito dito, mukhang maawa naman sila sa'yo. Bukod dun sa mga mararamdaman nila, sigurado ako maapektuhan sila dito. Ibang klase ng paano sila naapektuhan sa panonood ng Pulang Araw. Dito sa proyekto na to, talagang naniniwala kami dahil hindi ka lang ma-entertain, matututo ka, marami kang madadala dito pagkatapos ng panoorin ng pelikula. At ang importante ron, may apply mo siya yung mga lessons na matututunan mo sa mga sarili mo. Okay, last na po. Curious lang ako kung meron po ba isa sa inyo na may hawak na ng green bones. Kasi kung tama yung pagkakaalam ko, parang ginagawa siyang pendant sa necklace, di ba? Yung iba gano'n na ginagawa. Meron na po ba sa inyo na may hawak na gano'n? And kumusta naman? Wala pa. Aba, kasi Ronnie Lazaro. Ronnie? Ronnie? Meron ka ba? Best answer. So wala pa po. Wala po, sorry. Lisa, wala ka pa. Hindi, from your family, like, wala gano'n. Actually po, I didn't know about this until I read the script. Hindi ko po alam na something that na totoo siya, na may nag-exist. My parents were not cremated, so hindi ko alam. Pero sana, nananalig ako na lahat tayo, meron man lang isa. Diba? Kasi I think that's exactly what the film wants to say. That you don't have to be a perfect person. That you are human, and you could have maybe done a lot of bad things in life. Pero in those certain moments, in those certain moments that you chose to do good things unto others, sana manaig yun at manukot sa iyong buto. Sa ikaibuturan lang yung buto. Tama ba? Yung puso buto. At magkaroon ka man lang ng kahit isa. Yun lang. Thank you.